Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco at shoutout kay User DM. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3351 hanggang 3355. Hindi alam ni Han Sanchen kung ano ang iniisip ni Bruce Lee. Kung hindi, ipapatumba niya si Bruce Lee sa lupa, dahil hindi kailangang managot ang tanggang ito para sa kanyang sarili. Mula sa araw na mapadpad ang babae sa isla, wala na siyang choice kundi piliin ang sarili niyang kapalaran, at ang pagpili sa kanya ni Bruce Lee ay bunga lamang ng kanyang pakikipagsapalaran, hindi kasalanan ni Bruce Lee. Hindi nagtagal ay handa na ang helicopter. Niresolba ni Nanggang Bolang ang problema ng especially iya sa pinakamabilis na bilis, at pagkatapos ay dumating upang makita ang Aeronaut. Hindi mo na kailangang isipin ang magiging kapalaran ng mga especially iya na iyon. Maging ang kapatid ni Nanggang Bolang ay hindi makatakas sa kapalaran. Sana magkita tayo sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Nanggang Bolang kay Aaron na hindi na siya makapaghintay na mag-unlock ng ibang mundo, at alam niyang sa susunod na pagkikita niya, tiyak na magkakaroon siya ng pagkakataong pumunta sa ibang mundo. Hindi naman masyadong maaga, kasi ayoko pang mamatay. Sabi ng Aaron. Hindi nagbago ang mukha ni Nanggang Bolang, ngunit bahagyang nagulat siya. Nakita niya ang pambihirang kakayahan ni Aaron, at ang buhay ni Aaron ay nasa panganib sa mundong iyon, na sapat na upang isipin kung gaano ito kadelikado doon. Siyempre, sa mundo ng Xuanyuan, ang Aaron ay hindi na magagapi. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang lakas ng banal na kaharian, na wala pang nakamit sa mundo ng Xuanyuan. Gayunpaman, dahil sa lakas ng linlong, hindi pa rin magawang baliwalain ng Aaron. Sa mga tuntunin ng mga tao, ang Aaron ang pinakamalakas, na walang pag-aalinlangan. Ngunit ang pagkakaroon ng linlong ay isang bundok na hindi makatawid ng Aaron. Hihintayin kita, sabi ni Nanggang Bolang. Kumaway si Han Sanchen sa kanyang kamay, at saka sumakay sa helicopter. Malaki ang pagdududa ng babae sa kanyang puso. Bagamat alam niyang si Aaron ang panauhing pandangal ni Nanggang Bolang, nakikita niya na ang ugali ni Nanggang Bolang sa kanya ay higit pa sa ugali ng panauhing pandangal. Maging sa mga mata ni Nanggang Bolang, nakita niya ang kaunting takot sa Aaron, na labis na ikanalito niya. Ang pamilyang Nanggang ay ang pinakamatibay na pamilya ng pag-iisa sa mundo. Walang isa sa kanila. Paanong si Nanggang Bolang, ang may-ari ng pamilya, ay matatakot sa isang bata? May kapangyarihan ba ang batang ito na takutin si Nanggang Bolang? Ang helicopter ay patungo sa isla na pinakamalapit sa Nanggang Island, na nasa ilalim din ng kontrol ng pamilya Nanggang. Ang mga helicopter ay hindi makakalipad ng mahabang panahon, kaya kailangan nilang lumipat sa mga malayuang eroplano sa islang bansang ito. Ang eroplano ng mga isla na bansa ay handa na sa mahabang panahon. Pagkasakay ng eroplano, palaging nakatutok ang babae sa Aaron. Dahil sa sobrang curious niya sa Aaron, hindi niya alam kung paano pinahahalagahan ang naturang bata ni Nanggang Bolang. Kasabay nito, iniisip din niya na kung magagamit niya ang bata sa isang bagay para sa kanyang sarili, hindi na magiging kasangkapan ang kanyang katayuan sa kanyang pamilya. Ramdam ni Aaron na tinitingnan niya ang sarili niya. Gayunpaman, si Aaron, na nakapikit, ay hindi gustong magkaroon ng masyadong maraming komunikasyon sa kanya, kaya maaari lamang siyang magpanggap na wala siyang alam. Gayunpaman, ang gayong pag-iwas ay tila hindi gumagana. Nang magkusa ang babae na ilipat ang kanyang upuan at umupo sa tabi ng Aaron, alam niya na kung ano ang dapat dumating, pagkatapos ng lahat, ay dumating.
Nagtataka ka kung sino ako. Nang hindi naghihintay na magtanong siya, nagkusa si Aaron na sabihin. Sa pagkakaalam ko, si Nanggang Boleng ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Sabi nung babae. Aaron liwanag ng isang ngiti, sabihin, maaari mo bang pakiramdam, ako ay mas masahol pa kaysa sa kanya. It's not fierce, but I saw his fear of you in his eyes. It's not such a simple thing na mas malakas ka sa kanya. Sabi nung babae. Hindi inaasahan ni Hansa ni Han Sanchen na nakita niya ito ng lubusan. Takot nga sa kanya si Nanggang Boleng, pero natural lang sa isang mortal na matakot sa Diyos. Walang kakaiba, ngunit hindi ihahayag ng Aaron ang kanyang pagkakakilanlan sa kanya. Kahit si Nanggang Boleng ay natatakot sa akin. Sa tingin mo, paano mo malalaman ang aking pagkatao? Aaron Wei. Napatulala ito sa babae at hindi alam kung saan magsisimula, dahil wala talaga siyang karapatang malaman kung sino si Aaron. Pero babae mo ako. Dahil dito, halos tumawa si Aaron at napahiya si Bruce Lee. Subordinate lang siya ng Aaron. Kwalipikado ba siyang malaman ang sikreto ni Aaron? Huwag mong istorbohin ang amo ko. Tumayo si Bruce Lee at sinabi sa babae, na parang hinahayaan siyang lumayo sa Aaron. Bagamat mahilig siya sa mga babae, malinaw naman kay Bruce Lee ang tungkol sa Aaron. Hinding-hindi niya hahayaang sirain ng isang babae ang relasyon nila ni Aaron, at hindi siya magiging taksil sa Aaron dahil sa isang babae. Nagngangalit ang babae. Alam niyang may gusto si Bruce Lee sa kanya. Alam din niya na hanggat kasama niya si Bruce Lee, baka makakuha siya ng tulong ni Aaron. Pero kung tutuusin, maliit na kapatid lang si Bruce Lee. Bilang isang huling paraan, hindi niya nais na makasama ang gayong tao, kaya bumaba ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkaupo sa kanyang pwesto, pumikit ang babae at nagsimulang magpahinga. Walang imak sa lahat ng paraan, sa pangalawang pagliko, si Bruce Lee at ang kanyang palm, ngunit nag-iwan din ng kanilang sariling impormasyon sa pakikipag-ugnayan, ito ay isang pagkakataon para kay Bruce Lee na umalis. Cloud City sa oras na ito. Tinulungan ni Moyang ang around na makuha ang gusali ng opisina, at ang gusali ng opisina ay naglaro ng signboard ng Feng Chen, lalo na malaki at kapansin-pansin. Sa ilang sandali, na-curious si Yun Cheng tungkol sa background ng Feng Chen Company. Noong una itong lumitaw sa Yun Cheng, binili nito ang buong gusali ng opisina, at si Moyang ang lumapit upang tumulong sa pag-aayos nito. Ito ay nagpapaalala sa mga tao ng kamangha-manghang kapangyarihan ng amo ni Feng Chen. Kung tutuusin, sa Yun Cheng, hindi simpleng bagay ang hiling na tumulong si Moyang. Su Family Villa. Ang matandang lalaki ng pamilyang Su ay tinawag ang lahat sa isang pulong. Ang paglitaw ng Feng Chen, isang bagong kumpanya, ay tiyak na magkakaroon ng epekto sa kasalukuyang istruktura ng negosyo ng Yun Cheng. Gayunpaman, hindi pa rin nila alam kung anong uri ng negosyo ang kinasasangkutan ni Feng Chen. Sa makatuwid, dapat tayong magkaroon ng komprehensibong pagsasaalang-alang upang makayanan ang biglaang paglahok ni Feng Chen sa Yun Cheng. Siyempre, may isa pang punto. Kung maaari kang makipagkaibigan kay Feng Chen, o kahit na magkaroon ng pagkakataon na makipagtulungan kay Feng Chen, ito ang pinakamagandang sitwasyon para sa pamilyang Su. Nakaupo ang pamilyang Su sa conference room ng kumpanya na may tamad na tingin. Nang lumitaw ang matandang lalaki ay nag-aatubili silang kinuha ang kanilang espiritu, narinig mo na siguro ang tungkol kay Feng Chen. Umupo ang matanda sa trono at seryosong nagtanong, "Tay, nagkakagulo ngayon ang buong Cloud City. Paanong hindi natin malalaman?" Lumapit daw si Moyang para linisin ang office building ni Feng Chen at nilinis lahat ng kumpanya doon. Maaari bang lumitaw si Moyang, ang masaganang libong background na ito ay hindi maliit. Ilang tao sa pamilya So ang sunod-sunod na nagpahayag ng kanilang mga buntong hininga. Si Su Goyaw lang ang walang sinabi, dahil ngayon siya pa rin ang bunsong anak ng pamilya So. Kahit na mataas ang tingin sa kanya ng ama ni So, ang kanyang personal na kakayahan ay limitado, at hindi siya kailanman gumawa ng anumang kontribusyon sa kumpanya. Sa mga ganitong pagkakataon, wala na siyang pagkakataong magsalita. "Dad, alam mo ba kung ano ang ginagawa nitong Feng Chen Company?" Tanong ni Su Guolan. Sa kasalukuyan, walang balitang mabubunyag kung nasaan ang espada ni Feng Chen. Gayunpaman, kung ihahambing sa pagbili ng buong gusali ng opisina, tiyak na magdadala si Feng Chen ng kaguluhan sa business community sa Yun Cheng.
Natatakot akong maapektuhan ang lahat ng antas ng buhay. Sumatandang anak na lalaki isang mukha alalahanin ng sabihin. Ang pangungusap na ito ay nagpatahimik sa ilan sa kanyang mga anak. Ang kabilang panig ay may malakas na background. Kung tumuntong sila sa palengke ng mga materyales sa gusali, ang pamilyang Su ay tiyak na magdaranas ng matinding dagok, na hindi gustong makita ng lahat sa pamilyang Su. Tay, ano sa tingin mo? Mahinang tanong ni Sugoyaw. Sa sandaling magsalita siya, maraming iba pang mga kapatid na lalaki at babae ang nagpakita ng kanilang paghamak. Yung ganitong meeting, sayang siya. Kwalipikado siyang magsalita at wala siyang maitutulong. Tahimik lang makinig. Kuya, huwag kang magsalita. Hindi mo ako matutulungan. Oo, makinig ka sa arrangement ni Dad honestly. I have to be talkative. Mayroon ka bang magandang mungkahi? Kinagat ni Sugoyaw ang kanyang mga ngipin at sinabing, dahil ito ay isang pagpupulong, lahat ay may karapatang magsalita. Kung makapagsalita ka, bakit ako hindi? Napangiti si Sugwalan, diretsyong tumayo, at nagsabi, Kuya, syempre may karapatan kang magsalita, ngunit ang sinasabi mo, ay nakakatulong sa kumpanya, napakaraming taon, nakagawa ka na ba ng kontribusyon para sa kumpanya? Ang salitang, meritorious service, ay talagang malayo para kay Sugoyaw. Halos wala na siyang nagawa sa kumpanya, na siyang dahilan din kung bakit wala siyang katayuan sa pamilyang Su. Ito ay isang pagpupulong, hindi isang lugar kung saan kayo nag-aaway. Malamig na bulalas ng matanda. Pagkatapos ay umupo si Sugwalan sa kanyang posisyon na may kawalang kasiyahan sa kanyang mukha, at hindi na nagsalita pa si Sugoyaw. Bagaman ito ay isang krisis para sa pamilyang Su, ito rin ay isang pagkakataon. Ang mahusay na pagsisikap ni Feng Chen ay tiyak na mangangailangan ng ilang mga lokal na kasosyo. Kung maaari tayong maging mga kasosyo ng Feng Chen, ito ay isang magandang bagay para sa pag-unlad ng pamilyang Su. Sabi ng matanda, nang marinig ito ng ilang bata, hindi nila maitaas ang kanilang interes. Ang background ng Feng Chen ay hindi maisip. Gusto man nilang makahanap ng makakasama sa Yuncheng, hindi sila makakapunta sa pamilyang Su. Sa makatuwid, ang ideyang ito ay ganap na nangangarap ng gising. Sino ang gagawa? Nagpatuloy ang matanda. Si Sugwalan at iba pa ay nagsimulang umiwas sa mga mata ng matanda, sa takot na ibigay sa kanila ng matanda ang imposibleng gawaing ito. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga ang matanda. Lahat sila ay mga taong walang lakas ng loob na kumuha ng responsibilidad. Maaari bang asahan ng naturang kumpanya ang mas mahusay na pag-unlad? Wala bang gustong pumunta? Hindi nasisiyahang sabi ng matanda. Hindi pa rin ito sinasagot. Sa oras na ito, tumayo si Sugoyaw. Si Sugwalan at ang iba ay tumingin kay Sugoyaw nang may pagtataka. Hindi nila alam kung ano ang gusto niyang gawin. Kaya ba niyang tumayo at igalaw ang kanyang mga kalamnan sa oras na ito? Dad, hayaan mo na ako. Gusto kong subukan, sabi ni Sugoyaw. Natahimik ang buong meeting room. Walang ibang nang-arap na si Sugoyaw ang bahala sa usapin. Bobo ba siya o biglang nag-short circuit ang utak niya? Kuya, ano bang biro mo? Bahala ka. Nanunuya si Sugwalan at sinabing siya ang pinakawalang kakayahan na tao sa buong kumpanya, ngunit kailangan niyang ipakita ang hindi mapangahas na sagutin ng iba. Hindi naman ako sasama diba? Tanong ni Sugoyaw. Dahil dito, napahiya si Sugwalan. Ayaw niyang gawin ang walang kwentang bagay na ito, at alam niya na siya ay minamaliit at hindi makakakuha ng anumang benepisyo. Kung hindi ka pupunta, bakit hindi ako pwede? Nagpatuloy si Sugoyaw. Kinagat ni Sugwalan ang kanyang mga ngipin at ipinakita ang puot sa kanyang mga mata. Gusto niyang pabulaanan si Sugoyaw, ngunit ayaw niyang dalhin ang ganitong uri ng problema sa kanyang sarili ng biglaan. Dahil sa tingin mo ay kaya mo, bakit ako makikipagtalo sa iyo? Maghihintay ako na makita kang magpakatanga, sabi ni Sugwalan. Nakita ng matanda na walang ibang susulong, at kailangan ng isang tao na subukan ito. Dahil si Sugoyaw lang ang gusto, kailangan niyang ibigay ito sa kanya. Goyaw, dahil payag ka, maaari mong subukan. Ang kumpanya ay ganap na makikipagtulungan sa iyo. Sabi ng matanda, salamat, Dad. I'll do my best, sabi ni Sugoyaw. Well, break na tayo. With that, lumabas muna ng conference room ang matanda. Dumating si Sugwalan kay Sugoyaw. Bagamat sila ay magkapatid, hindi tinuring ni Sugwalan si Sugoyaw na parang sarili niyang kapatid,
Ngayong may prestihiyo ka na, nang ahas ka nang gawin ang mga bagay na iyon. Hindi mo ba talaga naisip na magagawa mo ito? Sabi ni Sugwalan na may kasamang masikistik na ngiti, hindi ko pa nagagawa. Paano ko malalaman kung kaya ko na? Mahinang sabi ni Sugoyaw, hahahaha humagalpak ng tawa si Sugwalan at sinabing, Yudon, hindi mo alam kung ano ang maaari mong gawin. Ang buong pamilya ng Su ay ang iyong pinakamasama. Hindi nagbabago ang mukha ni Sugoyaw. Ang ganitong uri ng pangungutya ay karaniwan sa kanya. Gusto rin niyang patunayan ito para sa kanyang sarili, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Hindi ko masasabi na ang pagkakataong ito ay isang napakagandang pagkakataon. Kung talagang makakapag-usap siya tungkol sa pakikipagtulungan kay Feng Chen, kung gayon ang kanyang posisyon sa kumpanya ay hindi hahamakin ng mga taong tulad ni Sugwalan, we'll see. Kapag ako ay tapos na, ang aking ama ay tiyak na titingin sa akin na may bagong mga mata. Sa oras na iyon, ipagkakatiwala sa akin ang mga mahahalagang gawain, at maaari ka lamang maging valet tulad mo noong bata ka pa, sabi ni Sugoyaw. Dahil dito ay nagngangalit si Sugwalan sa galit. Noong bata pa siya, tagasunod siya ni Sugoyaw, at ang ganitong bagay ay isang kaiyahiyang nakaraan na ayaw niyang banggitin. Huwag kalimutan kung paano nagtago ka sa likod ko noong nag-aaway ka noong bata pa ako at ako ay palaging magiging. Pagkatapos iwan ang mga salitang ito, umalis si Sugoyaw sa conference room. Galit na galit si Sugwalan kaya naikuyong niya ang kanyang kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Sugoyaw, hindi ako papayag na magsalita ka tungkol dito. Maghintay ka lang. Matakot pa ba ako sa iyo na basura? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!